Nag-overhaul tayo ng power steering. Hindi lang natin malaman kung anong model to kasi assemble lang yung sakyan. Kinabitan ng power steering ay hindi lang natin alam kung anong model. Pero ang issue kasi nito, tumatagas yung kanyang lubricant dito sa likod. Dito sa kanyang housing ay tumatagas. Ito yung kanyang cover sa likod. Tapos ito yung kanyang spring. Ito yung nilalagay para tumutulak siya. Tapos ito ay yan ang kanyang lock ng cover na kalagayan dito sa kanyang sleeve niya, no? Yan ang kalagayan dyan. Yan ang pinakandak niya. Pagtanggal niyan, meron yung guide. Ang inuuna, tanggalin na ito. Itong may matilos na to. Ito hindi pwedeng dito magtatanggal. Uubos ang oras lang. Tapos ito yung kanyang shafting. Ito ay may lock sa dulo. Para matanggal itong shafting ay tatanggal yung lock sa dulo. Ito naman yung kanyang impeller housing. Ito ay may 8 impeller. 8, 10 nga. Tibilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 10 nga. Tapos ito yung kanyang o-ring, yung pinakang oil seal. Problema nito ay siyempre gastado na sa katagalan. Kaya ang gagawin natin dito ng remedyo para siya ay hindi tagasan ng langis, lalagyan natin yan ng teflon yung kanyang sleeve sa loob, yung sa kanyang o-ring sheet. Lalagyan natin yan ng ito yung kanyang o-ring sheet, yan yung kanyang sleeve. Lalagyan natin yan ng lalagyan natin ng teflon para ito sleeve sa ito oil seal sa harap. Ito kaya tumatakbo naman ng langis papunta rin pag may pressure. Kaya meron yung double oil seal. Ayan, oh. May isa pa yung oil seal sa likod. Ayan, 2 oil seal niyan. Lalagyan natin yan ng teflon para medyo sumikip-sikip siya at hindi tumagas ang langis. Hindi pa yan natin natanggal. Kasi yung kanyang impeller ito yung housing ng kanyang impeller. Yan, dyan umiikot yung impeller ito. Tapos habang umiikot siya ay tumatakbo yung impeller dun sa maluwag na space para pasukan ng langis at masalok niya. Kaya nagkakaroon ng pressure. Tapos ito yung kanya mga impeller, oh. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan.
I-assemble na natin yan pag nalinisan na. Ang natanggal lang natin o-ring, yung pinakang oil seal ay yung nasa inner side. Dalawa ang oil seal niya, isang inner at saka isang outer. Ito yung kanyang outer. Ito ay hahasain natin ng konti para magkaroon siya ng magandang lapat. Yan, medyo may bawas na eh. Hasa lang yan ng sandpaper o liha na 1,000. Ito na yung liha. Tapos tinanggal na rin natin yung isang o-ring para malagyan natin ng tiplon. Tiplon na ito ay bago lang naman. Pwede pa natin gamitin ito. Ngayon, bago natin i-assemble yan, kailangan lihahin muna natin ito para gumanda yung kanyang lapat sa impeller. Yan. Ito na ang paglihan yan. Hindi naman kailangan na nababawasan. Yan. Humihina na kasi ang bomba pag yun ay mayroon ng rebaba. Kailangan yun na yun. Kunin natin ng kaunti. I-replace kung sa mga cylinder head at saka cylinder block. I-replace sa mga pressure plate, mga flywheel, i-replace para gumanda ang kanyang lapat. So i-replace din natin ang pinakayura ng impeller para gumanda ang kanyang lapat. Yan, nababawasan na yung kanyang nagagasgas. Lalambot pa ang manibela pati ay na replace. Ganda na ang kanyang